Okay, update tayo sa BTC. Napakatagal ng last update natin, no? Wala rin kasing galaw si BTC. At medyo expected din natin na itong gagawin ni BTC, no? So, simula dito sa mga area to. Yan. So, dito pa lang sa mga area to yung last update natin. At alam natin, basically, banda dito siguro yung next na galaw niya. At makikita natin meron tayong some sort of, hindi sure kung gusto ba mag-breakout or hindi. Pero generally dapat bullish tong ganitong pattern, no, na descending channel after ng pump, no, after ng pump, consolidation or some sort of correction, then magpa-pump, no. So double check natin ano bang meaning nito. So ito yung isa sa mga nasabi ko, no, na kapag nag-breakout tayo dito, first sign ng ng bullishness. Pero ayun nga, no, kailangan natin makita kung pati ba itong mga to mabe-break, no. So, hindi pa natin actually nakikita kung nagbe-break na ba siya. Wala pa, no? Malayo-layo pa. Okay, tapos, medyo may napapansin akong potential movement dito, no? So, ang last na parang tingin natin nata dito, parang ito, A, B. Mukhang ano to, no? Mukhang hindi pa complete to. So, parang feeling ko baka meron pang isa pang bagsak to. So, mabagal to, no? Matagal to, no? Matagal kasi inaabangan natin yung matagal na type of correction na pop na dumating, no? So ang last na type of correction natin sa galaw na to, ito na meron tayong pump, then ito yung correction, no? ABC, no? Basically ganito, 1 2 at potentially baka ito pa lang yung 3 at dapat makita tayo ng medyo at least around sa gantong kahabang type of correction, no? So may expect natin matagal talaga to, no? Medyo possible na matagal talaga to kung corrective move ng bullish movement to the upside, no? Okay, so double check natin anong itsura nito, bakit ganito yung ABCDE natin ng triangle wave ba tawag dito, nakalimutan ko na. Triangle wave. So nag-consisto madalas itong mga type of corrective move na ganito ng 53535 sa loob na overlapping o kaya 33333, no? So, 5-3, no? 5-3 kumbaga na waves. So sa nakita natin mukhang ano to, no? Mukhang tigtatatlo to. So titignan natin, meron tayong 1 2 3, meron tayo dito possibly baka 1 2 3 to, or baka ganito 1 2 3, no? Tapos meron tayong kasunod na possible dito ang 1 2 3 neto, or baka dito ang 1 2 3 1 2 3. Then ang kasunod ito ang 1 2 3 niya, 1 2 3. So ang itsura niyan ganito, no? Meron tayong 1 2 3 dito, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, kulang tayo ng isa pang wave, no? So possible na mahaba pa to, meron pa tayong last na dump kumbaga. Dito tayo magbabantay kung possible ba. So inaabangan ko to, no, area ng 50k hanggang 55k actually. So drawingin natin ng box. So mga banda dito hanggang dito sa actually baka mga 53k lang pala to, no, mga banda dito, kasi meron tayong parang order block dito na matagal-tagal tayo tumambay dito sa area to. Yan. So expect natin medyo may ano to, may mas malaki support dito sa mga area to, dito sa box na to. Possible na mag-confluence to, no? Kung depende, no? Depende sa oras to. Pwedeng mabilis lang na dump to, then pump agad. Sabihin natin mabagal. Kapag mabagal na dump, most likely aabot dito sa mga area to, no? Then possibly mag-pump. So makikita natin, pwede natin masabi baka meron tong flag pattern, no? So basic lang naman, no? Meron tayong ano, no? Meron tayong first pump, yan. Then magkakaroon tayo ng consolidation sa pump na yan, consolidation na ganyan, pwedeng paganto ang itsura ng flag pattern, ganyan. Then isa na namang pump, no? Ganyan. So ang target ng flag pattern dalawa, no? Either itong malaking pole na to, copy natin, ganyan ang kakalabasan, no? Pwede tayo mag-pump ng ganito kalaki kung bullish to, no? Kung bullish, mamaya check natin kaya baka mula dito sa ilalim, no? Possible na ganyan 150k, possible. Okay,
Kapag hindi, meron tayo yung height lang ng flag. So, oops. Hindi ko na makita yung yung puti kong linyang dinrawing. Kapag breakout tayo, mga bandang 80k lang, o sabihin natin mga banda dito, no? Dito tayo mag-break, kunwari, mga 80k ganyan. Ano lang to, no? Medyo hula-hula pa yung targets nito kasi wala pa tayong makitang kung saan siya possible na mag-break, no? Kasi babagsak pa to, then magpa-pump pa, no? So hindi pa natin sure. So doon natin makikita yung yung flag pattern, continuation ng bull market potentially. Hanggang ngayon medyo medyo hindi pa tayo ganun ka-sure. Titignan natin si Alts saglit. Total 3. Tingnan natin kung may galaw si Alts. Si Alts medyo parang wala lang ginagawa si Alts, no? So nagsiserve as resistance si golden pocket pa rin hanggang ngayon. So ang fibs natin dito mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim, balimbing pa rin si total 3. So dito nag-breakout siya pero bumagsak kasi si BTC. So nag-breakdown siya. Ngayon nagsiserve as resistance ulit. So ginawa support, kaso babagsak si BTC, susunod si Alts, no? Ngayon ginagamit as resistance. So medyo medyo mahina si Alts kumpara kay BTC. Si BTC nakatambay sa area ng ATH. Nag 8H na actually, no? Tapos medyo balimbing sa ATH area. So sa mga balimbing na ATH area ni BTC dati, so dito, no, banda dito sa area to, actually nag-ATH din si Alts. Pero sa ngayon, mas mataas ang price ni BTC. So ganito ang itsura niya, no? Meron tayong first ATH sa BTC, dump, tapos isa pang ATH sa BTC, then yung malakihang dump sa BTC, no, na mga 70% na dump or 80%, nakalimutan ko na, mamaya papakita natin. Then meron ulit tayo ATH dito, ATH sa BTC, then nag-aaron tayo ng flag pattern na ganyan ang itsura. So ang ginagawa ng Alts hindi dito pa lang, no? Sa previous sumasabay talaga si Alts kay BTC, no, sa pump, no? So medyo worrying sign yon na medyo mahina si Alts kahit ATH na si BTC. Kumpara dito sa mga to, no? So ibig sabihin medyo risk off pa rin ng mga tao sa Alts, which is hindi natin dapat makitang risk off kung bull market tayo, kasi dapat kapag nagbo-bull market malakas ang ang pagsunod ni Alts, no? Lalo na nagko-consolidate, no? Nagko-consolidate si BTC. Kapag nagko-consolidate si BTC, madalas ang meaning nun, or more like in bull market, sa bull market, madalas ang meaning nun sa bull market lumilipat ang mga tao from BTC to Alts. Kaso hindi natin makita, no? Hindi natin makita na lumilipat ng malakihan from BTC to Alts ang mga tao, no? So medyo worrying sign, hindi natin sure kung kung importante ba 'yon. Ano ba bang gagawin ko? Nakalimutan ko na. Parang may gusto kong tignan tignan natin si DXY. S&P 500 na pumpable, no? Nagbe-breakout pa to si S&P 500, no? So eto masasabi ko, no, possibly na etong push up na to last push na to ni S&P 500, which is worrying sign kasi baka after ng last push na to end ng bull market ng S&P 500 sa tingin ko. Hindi ko sure, no, baka mali ako kasi ilang years na to, no, na puro pump. Ilang years to na puro pump, no, simula 2012. At ang pinakamalaki niya lang na dito na type of correction ito mula dito sa recession, no? Ito, recession. Then wala nang problema sa recession masyado, puro pump na to, pero ando doon yung money printing sa pagtaas nito, no? Sa pagtaas ng pump nito. Syempre kapag may money printing, may panggastos ka, i-invest.
So ngayon, ang pinaka-problema natin, mataas na ang inflation. So medyo papalitin ang supply, no? At hindi pa tayo nakakita ng rate cuts. So ando doon pa rin yung idea, no? Yung rate cuts na hindi pa dumadating, ay baka doon tayo magkaroon ng problema. So nangyayari ang rate cuts kapag nakikita na ng Fed. Ano nga bang gusto ko i-type dito? Federal rate, interest rate pala. So nag-i-start madalas yung ano, no, yung rate cuts kapag medyo may some sort of potential problema na sa economy, no? So for example dito, no, ito yung bull market tuloy. Ito yung dump ng ano, no, ng bear market ng S&P 500 na dalawang, balik tayo saglit, ha. Actually, di natin ako kailangan bumalik. Tignan natin sa S&P 500. Yan, ito yung dalawa, no? Isang dump tsaka pangalawang dump. Makikita natin dito yung dump ng interest rate, or more like rate cuts. After nun, wala nang rate cuts maliban na lang sa COVID dump, no? Ito, ang COVID dump na to, rate cut to, no? So makikita din natin doon, malaking dump to sa habang nagpapump si S&P 500, no? Doon din natin makikita yung ano, no, bump and run pattern. So meron tayong malakas na trend, biglang magi-spike up. Madalas reversal pattern to, no, ng ano, ng or ending ng ano ba tawag dito, ng trend, no? Madalas reversal pattern to. So meron tayong sloping na ganyan, biglang magpa-pump na ganyan. Ang susunod na pump nito ay medyo mahina na lang na ganyan. After nyan, run and bump pattern, magda-dump, no? So pasok siya sa ano, no, sa ito yung mga klaseng pattern na ano, no, na reversal type. Pero di natin masasabi, pero medyo ano, coincidentally ang idea na magpapampa si S&P 500. So pinakita ko kanina, no, na, or at least nasabi ko kanina, baka kung magpapampan si S&P 500, baka last or final push na to the upside, no, kasi makakabuo tayo ng 5 waves na ata dito, no. Tingnan natin. Okay, di natin sure. Meron tayong sure na third wave dito, no? Sure na third wave. So meron tayong, baka sabihin natin first wave, second wave, third wave, fourth wave. Tapos ito, madalas kamukha niya ang number 1. Okay? Madalas sa impulsive theory. Ito, kamukha niya to. Etong 1 na to kamukha ng number 5 madalas. No? So pwede tayo maka-expect medyo mahina na lang to, no? So meron tayong bear market cycle A, B, C. Meron tayong bull market cycle 1, 2, 3, 4, 5. Then panilabago na namang bear market cycle na 1, 2, 3 siguro. At napakahaba nun. So makikita natin since ano to, no, since 2000s up until 2009, no, 9 years na bear market, na sideways bear market, no. So pwede pa rin makapag-profit dyan, no. Kunwari ito, no, makakapag-profit ka pa dito. So yun lang yung gusto ko i-point out sa S&P 500, no. Kung ganun ang gagawin ni S&P 500, most likely baka sumunod din sa BTC, no. Hindi natin sure kung ganun ang gagawin, pero medyo may some sort of relation ng galawan ni BTC kaya ano, no, kay S&P 500. So ganun lang rin ulit, no, parang sa S&P 500 lang meron tayong corrective move. Ito, corrective move. So basically ganito, no. Ito, corrective move, 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. Corrective move, ABC. Then 5 waves ulit, 1, 2, 3, 4, 5. Then corrective move ulit, 1, 2, 3. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, or baka ganito to. So ABC na to, no, ABC. Then 1, 2, 3. Baka ito pa lang yung 4 at ito pa lang yung 5. At doon tayo magkakaroon ng ABC correction na naman. Hindi natin sure, ha. So gusto ko lang i-point out yun, ha. Anyway, so tignan natin sa daily ngayon kung itong, natanggal ko yung drawing ko, no. Balik natin. Ganyan. So tignan natin sa daily kung yung sinasabi ko bang ABCDE dito ay tama o hindi. Hindi natin sure, baka ganyan yung itsura, no. Nakalimutan ko na kung paano ko din drawing.
Basta alam natin meron tayong some sort of resistance dito. Mahirap yun to, no? I-trade tong mga gantong klaseng resistances or sabihin natin mga support, no? Kasi di na naman natin sure kung dito siya magsusupport or baka dito pala yung support niya, no? So makikita natin, possible ganito ang drawing. Yan, possible ganyan ang drawing na wick dito, body close naman dito, no? At eto nagre-reject lang kasi meron tayong resistance dito. So baka pwede pang umangat pa dito sa mga part na to. Okay? So ay lang yung problema sa no, sa gantong klaseng diagonal lines. Di mo mapipinpoint exactly saan ang pwede or marami siyang variation kasi pwedeng week to week, ito week tapos sabihin natin body dito pa siya, no? Pwedeng body tsaka week, ganyan. Kaya siya nagre-reject dito. Pwedeng week tsaka body, ganyan, no? Week, body, dito pa siya magre-reject, no? So medyo maraming variation. So ang pinaka kailangan natin mas bigyan ng pansin itong mga to, no? Yan. At ang susunod, ito, no, marami tayong touches dito, most likely dyan. So anong value nito? 72k. Ito ang value nito, 67,500 area ata to, no? O baka 67k lang to. So doon din napapansin natin ang highest price natin dito, no, yung H, nasa mga bandang 66,759, no? So area ng ng 67k. So titingnan natin ABCDE, no? Babalik na natin sa no, sa yung ABCDE natin na potential corrective move. So ang worry ko lang dito, no, medyo mahina tong galaw ni BTC. I mean, ang alts pala, mahina ang galaw ng alts sa galaw ni BTC in comparison, no? Which is worrying sign, kumbaga. Para sa akin at least, no? Kasi ang tagal na nating nagpa-pump, no? Ito, no? Ang tagal na nating nagpa-pump. Ito, nag-ATH tayo. Madalas kapag nakakita na tayo ng ganitong klaseng pump, like ito, no? Like itong part na to. So actually tignan natin kung gaano nakahaba to. Paano nga ba ulit 'yun? Hindi pa. Paano nga ba ulit 'yun? Nakalimutan ko na. Ito ba? Ito, date range. So sabihin natin itong third wave na to, no? Yung blow off top na to or kahit tama, basta dito banda. Sabihin na after ng COVID dump. Yan, mula dito hanggang dyan. Almost 1 year, no? 365 days kapag 1 year, mga 1 year and 1 month, no? 1 year 1 month to. Kasi plus 30, no? 365, ito 396. 1 year 1 day, 1 month 1 day, ganun kumbaga. So pag dito, so sabihin natin dito sa part na to, no? Lagpas na to, no? Sabi mo, mga banda dito pa, no? Lagpas na. Pero ang pump ni alts, actually wala, no? Wala. Hindi comparable sa bull run na to, no? Hindi comparable. Actually, kahit dito pa, no? Ito, no? Dito, nag-ATH pa tayo dito sa alts dito, mula dito hanggang dyan. Mabilis lang to, no? Wala pang kalahating taon, no? Sabihin natin, double check natin mula dito hanggang dito. Ito, mga magti 3 years to, no? So sabihin natin dito 194 days. So sa 194 days ng start ng pump na to, tingnan natin, saglit lang. 190 mga banda dito, yan. 194 days. Pasok natin si total 3. Price scale. So paano ko gagawin to? Pwede ko gamitin logarithmic. Ayun, pwede ko pala gawin yun. Okay. At gawin natin weekly para mas makita natin na maayos. Alisin natin tong drawing na to. Yan. Ano ba? Palitin natin ng onte. Yan. So pwede natin ma-argue paano ko ba napapagalawin to mismo. Lalagay na natin sa taas. So pwede natin ma-argue na sa bear market na to, malapit na tayo sa ATH pero mahina pa ang galaw ng alts, no?
Pwede natin ma-argue na baka ganun ang ginagawa. Kaso makikita natin 196 days to, no. So sa 196 days na rin to, parang wala rin ginawa si altcoins, no. So after nun, nagkaroon na tayo ng ng dump. Nagkaroon din tayo ng some sort of dump dito, no. Alisin ko lang to, yan. Usog lang natin dito. Nagkaroon na rin tayo ng some sort of dump, ABC correction. Dito rin, meron din dito, ABC correction. Okay, so goods. Ngayon, nag-pump siya for third wave. Ito, nagpa-pump din for third wave. Pero si alts, hindi ganong kalaki yan, no? Wala siya sa ATH area, no? Parang mga bandang andi dito lang siya sa mga area yan. Dito, lagpas ATH to, no? Hindi pa nag-80 ito, no? Sa part na to, lagpas ATH ang galaw niya after natin makalabas ng area ng ATH, no? So double line natin yan dito. Malapit na siya sa malapit na siya sa area ng pag-breakout ng matindi, no? Dito. So medyo medyo may similarities na konti, pero kung kukumpara natin yan dito, yan, ATH to si BTC, pero ito, ATH pa rin. No, ang dami nating linya, no? Alisin ko lang para mas malinaw. So ulitin natin ATH si BTC, ATH din si alts, at medyo significantly higher pa. Pero dito, nag-ATH si BTC dito, lower price to, no? Lower price. So mga banda dito si altcoins, no? So gusto ko lang i-point out, no? Medyo may konting similarity sa last bull market na ganito. Ito, no? So ito dito banda si BTC nag-break. Ito dito banda nag-break. Si alts, ito yung ATH niya, pero dito yung price niya. So mga banda dito, no? Pwede natin makumpara ang ginagawa ni BTC, ni alts sa galaw ni alts ngayon, no? Baka andi dito pa lang, no? Na pa third wave. Pero patapos na to si BTC mag third wave. So in case lang magkaroon pa siya ng push up na ganyan, kailangan makita natin kailangan natin actually makita tong push up na ganito ni BTC, no? Kasi yung ABC correction niya nangyari na. ABC correction. Ito nangyari na rin dito yung ABC correction. ABC. Okay? Pero hindi tayo makakita ng malakas na pump kay alts dito, no? Ang pinakagalaw lang niya ito, no? Yan. At ang haba na ng galaw natin dito. So, nakakabigay ito ng third wave vibes, no? Etong pag-pump dito, third wave. Pero yung third wave dito, andi dito sa area na to, no? So, doon din siya nakapag-pump na malakas si alts, no? So, nakakasunod pa ba kayo? Basta ang pinaka-point ko, no? Kumpara sa data dati, medyo mahina yung galaw ni alts sa ATH area ni BTC, no? Kasi meron tayong meron tayong mga-compare dito na eto ang third wave, fourth wave, fifth wave. Ngayon, meron tayo dito first wave, second wave, third wave. So ito, no, third wave to, at ito meron tayong third wave dito, at potentially gumagawa ng fourth wave to, at meron pang fifth wave. Pero itong buong to, ang alts dito mahina. Dito ang alts dito napakalakas, no? So ayun lang gusto ko i-point out. Ang tagal natin i-point out kung bakit tong ABCD. Sorry. Medyo nadidistract ako sa galaw ng market ngayon, no? Dami kasing potential na problema, no? Na first time mataas yung interest rate sa BTC sa ngayon, no? Interest rate sa US. First time 'yon, no? Pinaka first time lang ni BTC 'yun na ganun kataas ang interest rate natin. At pag nag-rate cut yun, baka ma-shock ang mga tao bigla-bigla. Hindi natin sure. Bullish ako, no? Pero yung parang outside dito sa crypto,
parang napaka-bearish na hindi siya nagma-match, no? Sige, tapusin lang natin muna tong eto. So makikita natin ng volume pababa, no? So mukhang may valid na corrective move dito. So makikita natin dapat kapag nagkakaroon tayo ng some sort of correction or overlapping na ganito, dapat makita natin pababa yung volume, which is mukhang valid na may paparating na corrective move, then pump, no? Napakasimple. So after natin mag-pump down, makikita tayo ng volume spike dito, no? Then doon natin makikita, okay, may paparating pa palang higher highs, no? ATH pa ulit, no? Possible mangyari yun. Okay, tingnan natin ang RSI saglit. Last one. RSI natin nagpapakita ng strength ng konti dito sa 50 RSI, no? Nakapag-breakout siya, no? Makikita natin dito sa mga area to hanggang dito. Pero mayroon tayong 60 RSI, no? Makikita natin previous resistance to. Yan, previous resistance to simula pa dito, no? Simula dito sa mga area to. So medyo importante tong 60 RSI na to, no? Yan. Baka doon pa tayo mag-reject, no? Since andito na tayo sa area to, possible na mag-reject tayo para sa isa pang possible, baka higher low na to, baka magkaroon tayo ng bullish divergence dito, then pump, no? Possible yun. Okay, so sa nakikita ko, no, meron tayong resistance sa RSI dito, meron din tayong resistance dito sa descending channel. So maraming chance para maging bullish pa rin dito. Kahit possible pang bumagsak, marami pa rin chance maging bullish, no? So anyway, last na to, pakita lang natin yung interest rate saglit. Last na to. Rate, ito, yan. So ito kay BTC, no? Tingnan natin. Index. Yan. So ito, no, makikita natin yung start ng bear market dito, no? Tingnan natin sa log chart, yan. Paano ko ba ibababa to? Ayun, hindi ko alam kung paano ibaba. Basta igaganyan ko na lang. So ito yung yung bear market bago mag COVID dump, no? Bear market, makikita natin pagpataas ang pataas tong interest rate natin, pa-start yung potential, no, na bear market, no? So doon din natin makikita pataas yung yung interest rate natin, yung price ni BTC ay nagbe-bear market, no? Nagbe-bear market. Tapos nagiging lang siya, nagbo-bull market lang siya kapag flat, no? Pero eto, no. So nagpapump na to, nagpapakita ng sign na mukhang mag-aaroon tayo ng some sort of rate cuts, no? Papakita ng sign nagkaroon tayo ng rate cut, pero yung rate cut nito dito, ito yung COVID dump, no? Ito yung COVID dump, which is napakalaking dump nito, 70% na dump to, no, ng mabilisan, kasi mabilis din to, no, the rate cut. Then kapag flat ulit, no? So makita natin itong mga flat na to, puro pump to, tas lang to, corrective move, pump, corrective move, pump. Then signs of mukhang mag-aaroon ng problema sa economy, nagda-dump, no? So ganun din dito, signs na mag-aaroon ng problema sa economy, nagda-dump. Then flat ulit, no? So makikita natin kung saan banda yung flat. Ito, banda dito yung flat, nag-i-start mag-pump. Then habang nagda-dump or more like nagka-cut ng interest rate, nagda-dump din ang price BTC. So hindi naman siya nag-lower low dito sa previous low na to, no? Pero makikita natin dun yung start ng some sort of dump sa papasok na rate cut. Okay? So di rin ako magugulat kapag nag-rate cut tayo dito. Mataas to, no? First time tong mahaba at mataas sa BTC. Ito yung pinakauna niyang mataas na interest rate. Okay? So ang last na interest rate niya nasa 2.5 lang. Ito times
times 2 plus 0.5 pa, no? Medyo mas mataas pa na onti pa. Hindi lang times 2. So, hindi ako magugulat, no, kapag biglang magdam tayo na matindi sa rate cuts, no? So, ay lang gusto ko i-point out, wala tayong history kay BTC na umabot tayo dito na, or more like naabutan natin etong mga parts na to, no? Yung malakihang mga recession or malakihang dump sa S&P 500. Ito pa lang ang data natin, no? At ito ang first time na nakaabot tayo sa ganitong klaseng interest rate ulit. At nung nag-dump to, makikita natin si S&P 500, SPX. Dagdag natin sa SPX. Malaki rin ang dinump niya, no? So, yun lang gusto ko i-point out. Ganun din dito, no? Malaki rin dinump niya. So, ABC crush to. ABC. Then, pure pump na to. Okay? So, dito na natin makikita, no? Sa interest rate cut. Nag-COVID dump din siya, no? So, ayun lang gusto ko point out, no? Ay, ganun din, no? Makikita natin yung no? Yung similarity na pag nagkakaroon ng rate hike, nagdadump si S&P 500. Tapos once na malapit na nagko-curve up na, nagko-curve na siya, no, papuntang flat, makikita natin tumataas ulit siya kasi nagiging stable ulit yung interest rates. Pero yun nga, kapag most likely magdadump din to si S&P 500. Ay lang gusto ko ipakita, sa tingin ko at some point this year kapag nagkaroon ng rate cuts, at least nasabi ni Jerome Powell dati, no, at least 2 rate cuts sa year na to siguro, or baka hindi natin sure, no, pero iba-iba kasi yung decision ng Fed, depende sa data na makikita nila, no. Pero ang last year ayun yung sabi niya na may pa, or more like may implication na baka 2 rate cuts, no, next year siguro sa mga late ng 2024, so baka third quarter or fourth quarter, no. So ilo siguro update natin. Gusto ko lang i-point out yung issue na looming kahit medyo mukhang bullish si BTC. Ang alts natin hindi masyadong nagpapakita ng strength kumpara sa dati nating data. First time na rin to, no, sa part ni BTC na medyo kakaiba ang galaw ni BTC sa previous data, at or hindi naman kakaiba, no. Actually sumusunod siya dito, no. So kung sumusunod siya, mas delikado yun, no, kasi pag itong bumagsak, baka bumagsak din si BTC. Anyway, yun lang yung gusto ko i-point out. Ingat sa trades, wala tayong trading idea. Napakahaba ng nang hihintayin natin potentially, pero sana baka mali rin ako, baka mag-bump na, no, or baka bigla rin mag-dump, di ko alam, no. Walang guaranteed ngayon sa galaw ni BTC. Okay, so yun lang, ingat sa trades. GG's boys.